Hello mga kaibigan. So nagka-craving din ba kayo ng bilo-bilo sa Tagalog, sa Bisaya, Ilongga, linugaw, sa Cebuano, binignit. So ari ang pagluto sang ini nga bilo-bilo. Nagpakulo lang ako ng tubig tapos ilagay natin itong tapioca pearl. Ayan. So after nyan, habang kumukulo, naglagay ako ng 2 cups of mocheko, malagkit na powder na giniling. And then, pagkatapos ko maglagay ng giniling, ayan. So lagay mo rin siya ng itong McCormick OB flavoring. Masarap siya, masarap ang amoy ng OB. Ayan, so bilig-biligin mo lang siya hanggang matapos mo lahat. Ayan na, natapos ko na bilog-bilog, kaya bilo-bilo. Kasi bilog-bilog. Ayan ang ating kamoteng purple. Babalatan natin ito para masarap kasi syempre 'di ba pangit pag hindi mo babalatan ang kamote. So dapat talaga balatan mo siya. Lahat ng mga tatlo ang babalatan natin, tatlong kamote. So masarap itong kamote na purple or purple yam. At talaga namang malinamnam ang yam na kamote. Wala kasi ako makitang OB talaga, yung pure na OB. Kaya ito na lang naisip ko, ang kamote yam o purple yam. At ayan, kailangan balat na balat kasi ayan na. So ready na nating hiwain ang itong kamote or itong purple yam. Ayan, tingnan mo naman ang kulay, di ba? Ang ganda. I love purple. Kayo ba? Gusto niyo din ba ng purple? Dati ayaw ko ng purple kasi sa probinsya namin, pag naka-purple ka, para lang yan sa pangpatay daw. Pero hindi naman. Nang lumaki na ako, na-realize ko na ang purple pala ibig sabihin ay royalty and wealth. Ayan, di ba? Ang ganda. Ganda ng meaning ng purple. Wealth and royalty. At ito nga, tapos na tayong maghiwa niyan. Ito naman yung kasaba or balinghoy. Frozen siya kasi wala akong nakitang pwedeng bilhin na fresh dito sa Asian store. Kaya frozen. Ayan, hiniwa ko. Dapat pare-pareho ang kanilang size na naka-cubes. Ang paghiwa ay the same. Kasi pag hindi the same ang hiwa, ay matagal maluto. Hindi pare-pareho maluluto. Kailangan same ang hiwa. At ganun din itong taro or gabi. Ito, frozen din ito kasi wala akong nakitang pwedeng bilhin na fresh. Kaya ang itong taro or ubi is frozen. Same din ang paghiwa nito. Kailangan same size, same ang shape. Kasi pag hindi, ay matagal maluto ang iyong bilo-bilo. O kailangan kung ano ang hiwa mo sa iyong kasaba at sa kamote, ganun din ang hiwa mo sa itong taro or gabi. So, wag mo kalimutan, lagi pag nagluluto, the same size, the same shape, para mas maganda tingnan at masarap at madaling maluto. Ayan, ang tip ni Inday Cynthia para sa iyo. Ayan na nga itong ating ingredients na purple yam, kasaba, and taro. At meron pa, hindi pa yan, hindi pa nagtatapos. Meron pa tayong isa na kulang. Itong banana. Ayan, ito luto na yan. So, slice natin. Nalaga na yan. And then, the same din, ang sabi ko, na same size din. Cubes din siya at same shape. Kailangan the same ang shape para mabilis maluto at masarap at maganda. Tingnan, hindi iba't ibang shape. Kailangan pag nagluto, laging tandaan, kung gusto mo ng masarap,
at maganda ang yung luto. Laging the same ang size at ang shape. Ayan. At handa na tayong magluto. Ready na ba kayo para sa ating pagluluto ng ubi bilo-bilo ngayon? At ito na po, kompleto na. Meron tayong saging, meron tayong taro, meron tayong kasaba, and purple yam, kamote na purple. Ayan, ito na yung ating bilo-bilo na purple din. Sarap. Sarap talaga nito. Kaya alin na kayo at magluto na tayo. At saka siyempre merong gata. Alangan hindi kulang sa gata. Maraming gata. Ayan na yung ating tapioca pearl. Malambot na yan. So, unahin natin itong taro. And then, lagay natin yung ating, ayan yung taro. So, pakuluan muna natin ng isang kulo. Tapos, ilagay naman natin itong kasaba. Yan ang kasaba. And then, pagkatapos ng kasaba, syempre unang kulo. After ng kulo, ilagay mo rin yung purple yam, ang kamote yam. And then, ayan na, kumulo na rin. At ito na, nilalagay na natin yung bilo-bilo. Pagkatapos mo ilagay ang bilo-bilo, ayan, sige, ilagay pa. At dalawang cups naman ng Mocheco powder, malagkit. Pero bago yan, ko muna, ilagay ko yung saging. Ayan. At ito naman yung langka. Naku, nakalimutan kong bilhin ng ating shredded young coconut. Yung buko. Naku, wala pala akong buko. Special to pag may buko. May shredded young coconut. Tapos lagyan mo na rin siya syempre ng yung gata. I-mix mo siya sa powder na 2 cups of powder, malagkit. Yung Mocheco malagkit. Ayan. Tapos lagyan mo siya ng yung gata. Tapos haluin mo lang ng haluin. And then after that, na nahalo mo lahat, ilagay mo dito sa ating niluluto na binignit o bilo-bilo or lugaw sa Ilonggo. Ayan. Kasi para lalapot siya. Ang reason ng Mocheco na yun ay para lumapot yung ating bilo-bilo. Ito na nga, naglagay ako ng sugar. At depende sa lasa nyo. Para sa akin, 2 cups of sugar. So, ito hindi masyadong matamis kasi nga para sa akin tama lang. So, 2 cups of sugar ang nilagay ko sa malaking kaldero. Ayan, ito na po. At luto na po yung ating bilo-bilo or linugaw sa Ilonggo, sa Cebuano, binignit. At halika tikman natin. Tikman natin kung tama ba o masarap ba. At ito na nga po. Sarap. Sarap po. Sige, kain na po tayo. At halika kayo mga kaibigan. Kain po tayo. At ito po yung luto ni Inday Cynthia. Tikman niyo po. At nako. Thank you for watching. God bless you all.